Welcome back mga kabayan! Nagpapalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Wala nang kawala itong virus ng Senado na ito na si Riza Hontivirus dahil sa ator ng Korte Suprema sa kanya na siyang makukulong dahil sa kasong ipinatong sa kanya ng self-proclaimed Son of God at peking pastor na si Apollo Kibuloy na false accusation. Tila ba bumaliktad ang pangyayari dahil napatunayang walang kasong ito si Kibuloy na ito dahil sa sentensya ng Korte Suprema na not guilty itong si Apollo Kibuloy. Dito nga rin natin makikita na itong virus ng Senado na ito na si Riza ay isang dakilang sinungaling at manluloko at tila ba walang pakialam kung nakakaragasa ng ibang tao basta lang umano ay mapatunayan na siya ay tama kahit na maling-mali na siya. Dito nga natin makikita na kahit anong gawin nitong virus na ito ay wala pa rin siyang palag at wala na talagang lusot sa kamay ng otoridad at sa kamay ng batas. Hindi kailanman magiging tama ang mali dahil kailanman hindi nagiging tama ang mali at hindi magiging mali ang tama. Hindi nga rin napigilan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga ng isa, husgado ang maghusga, hindi senador. Dapat mawala ang senador at kongreso, palitan kung ano dapat ipalit. Zubiri, ni vote to you, you never win. Pati si JV, Zubiri, Hontivirus at iba pang di tumulong sa SC dapat yan di sa Senado. Yan ang katotohanan. Ginamit ni Hontivirus sa kanyang kagaguhan pero ang PhilHealth di niya bubusisiin. Paano na ang constitutional right against self-incrimination at separation of church and state? Maski sa korte, hindi pwede pilitin tumistigo against oneself. Bakit sa Senado nang-aaresto pa? Paurong ba tayo? Well, para ka sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating bansang pinakamamahal na bansang Pilipinas. Senator Amy, milyon-milyon daw ang perang nilustay. Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video, tutol sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira. Grabe 25 million para lang kay Senator Amy, 400 million para daw sa paninira sa mga Duterte. Magkano kaya sa akin? Ating lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman, linulusta yung pera ng tao. Pagkano kaya ang ginagastos ng kamera para banatan ako ng mga bangag vloggers? Tanong natin kay Makagago. Yamada Cherry, maraming salamat po. Tanong natin kay Makagago tsaka mga flip-topper na walang karir. Magkano? Magkano nilulustay sa inyo para banatan ako? Nagtatanong lang. Diyan ba sa sinasabi ni Senator Amy na 400 million ba yon? Kasama ba dyan si Cash? Si Cash J? Si Makmak Humpak, kasama ba dyan? Grabe, milyon-milyon Saan ginagastos yung milyon-milyon na yan para manira ng kapwa? Alam ko na, sa YouTube ads. Panoorin nyo yung mga YouTube ads. Makikita nyo yun. Malalaman ninyo kung kanino ginagamit yung 400 million na yan. Pero alam mo, naging ako dun proud ako dun Dun sa paninira ni Makagago. Ang mga damonyo na ito, at saka ito. Pag ganun pa siya, di ba? Ito. At saka dun sa isang addictus na yon, kung sino man yung addictus na yon. Ito, gumaganon.
Baka level ko na si Pangulong Duterte tsaka si Pastor Kibuloy. Mantakin mo. Sinama ako doon. Aba, malupit kayo Bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, palibhasan tayo'y naninindigan. At ito nga, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Ma'am, ano po, kamusta po ang Senado ngayon? Abi ng pipig Ayun na. So sinasabi, mahigit 400 million daw. Grabe ka naman, Diego Latigo. 10,000 lang ibinigay kay Humpak. Sino nagsabi niyan? Ay, yung amo niya. Kinatkong pa, hayop. Sa bagay, magkano nga ba ngayon? Ang tawag dito, yung pulburon. Magkano ba pulburon ngayon? Tanong natin kay JJ. Magkano ba pulburon ngayon? Sa Goldilocks. O, di ba? Oh, grabe. Magkano ba mga mushroom ngayon? Sabi nito, sana ma-extradite yung Diyos mo. Alam mo, makinig kayo makinig kayo mabuti. Dito, ito mga to, dito kasi nagkakamali itong mga katulad nung mga nagko-komento laban kay Kibuloy. Ulitin ko Ako po, until now, I still believe na sa tingin ko, hindi pa rin po tama yung relihiyon ni Kibuloy. Wala naman po ako nagbabago, hindi ako nagbabago. Sa tingin ko, hindi pa rin yun ng tamang paniniwala. Pero ginagalang ko yun. Di ba ho? At hindi ko pakikialaman yun. Okay? Kasi i-define natin. Yung iba, namimix na When they speak about Kibuloy, ano laging paninira nila? Appointed son of God, kung ano-ano pa, tithes, forced labor. Sandali, ano ba issue nyo talaga? Ang issue nyo ba yung relihiyon ni Kibuloy o yung politika ni Kibuloy? Linawin natin. Yun ang hirap sa inyo Pinagsasama nyo ng magkaibang bagay. Sino ba nagsabi sa inyong, sa tingin ko, appointed son na si Kibuloy? Hindi yun ang punto dito. I am with Kibuloy because inaapi siya sa ating batas. Binibigyan siya ng injustice. Issue ito ng isang mamamayang Pilipino, hindi ito issue ng pagiging pastor lang ni Kibuloy. Huwag nating pag-usapan yung relihiyon. Ang issue dito yung politika. Mga gunggong. Sa bisa ng pirma ni Zubiri. Loko-loko din mga to, no? Ang kapal nung takip nung kay Zubiri, pero dito kay Ontiveros, kitang-kita. Yan. So kahapon ito naibigay or naidabas at ang sabi dito ay ayon nga dito kay Kibuloy ay makahanap sila ng rason na i-contempt. Ito i-contempt at inuutusan yung kanilang sergeant at arms na i-administer yung kanyang arrest, no? Ito ay merong 24 hours na enforcement. Within 24 hours na hindi nila na-aresto. Kailan ba to? Kahapon na to Is it 24 hours or 48 hours? Kasi kapag ito ay hindi nila na-serve, kailangan nilang ibalik ito sa Senado at explain kung bakit hindi nila ito na-aresto. Of course, we added the... Tandaan natin yung pagmumukhang ito kapag ito ay tatakbo ng kahit anumang posisyon sa election. No? Kailan man yan, 25 o 28, never nating iboboto ito kahit anong Okay? The show cause order to comply with the Supreme Court ruling on... Maalala ninyo nung na-issue na parang gusto siyang tanggalin at palitan. Di ba? Maalala ninyo yon. Pagkatapos nun, sinama siya sa, if I remember it vividly, nung Australia. Sinama siya sa Australia. Labas nila, foreign trip ni Marcos.
Sinama niya yung dalawa, si Zubiri at saka si Romualdez. Pagkatapos nun, wala na yung issue na papalitan siya. Tapos eto na, 'di ba? Eto na. Dalawa ang nakikita ko doon sa isinama siya eh. Una is yung pipirmahan yung contempt ni Kibuloy kasi syempre kasama sa ano nila yan eh, sa plano nila yan eh. Pipirmahan yung aresto ni Kibuloy and then continuation ng Chacha. Tuloy natin. Many cases. So I requested the chair. Parang yung nangyari kay Bato na nung una sabi niya relax siya kasi hindi raw siya hindi matutuloy yung ICC. Tapos biglang pinapasok yung ICC. Kailangan daw i-review. Ayan, nagmamaktol na si Senator Bato, pumunta ng Malacanang. Pagkalabas niya ng Malacanang, tuwang-tuwa. O parang ganun ito. First, we tried our best, even back channeling, to ask Pastor Kibuloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito. So we have no other choice but to issue the... Hindi ka ba nakakaintindi? Pwede naman Zoom eh. Ba't ang kukulit mo? Ang kukulit ninyo. As far as we're concerned, we complied with the due process. Wow. Ginawa po namin lahat. Ayaw talaga We pumunta dito. complied with due process pero ayaw niyong pakinggan. Even yung pagsagot sa show cause order, hindi niyo tinanggap yung mga rason ni Pastor Kibuloy. In danger nga yung kanyang buhay, ang kukulit ninyo. Ito ni Pastor Kibuloy. So again, with due respect, my signature is ministerial on that part. Ministerial. Is the Sabihin mo kinausap ka, sinama ka dun sa foreign trip, arrest order. pagbalik mo na ng Pilipinas, okay ka na. The arrest order Tuloy ang Chacha, pirma ang arrest. talagang magagawa na nakaraan ng Marikina. Well, the best is kung mag-comply lang po sila, pumunta sa dito, we'll ensure him that It sounds like Teves. Pumunta pa, pakita ka, umuwi ka. we'll ensure him that it will be fair, that we can, of course, deny sa kanya ng DOJ. Ang masasabi ko lang po, at Pero yun ninyo, naka-file na sa DOJ, tapos i-hearing pa ninyo dyan. kahapon sa caucus, pinag-usapan namin ito, kung pumunta sa dito, we will give him the respect due any citizen of the country at we'll respect also his rights as a invited person. Sir, ano lang? Ay, sige, sir. VP Sara nga, binastos ni Risa Ontiveros, di ba? Si Kibuloy pa kaya? Ang ginawa nyo kay Senyor Aguila? Hindi nyo tanggapin yung kanyang Although iba si Senyor Aguila, pero anong ginawa ninyo? Anong ginawa ni Risa? Kulong. Kibuloy resist arrest. Ay, hindi ko na alam yun, guys. Sir, proceed. So hindi mo alam kung magre-resist si Kibuloy. So ibig sabihin, hindi kayo prepared doon sa sinasabi niyong security. Paano pag mag-resist? Yung mag-resist pa nga lang, hindi nyo alam eh. Senate President ka pa man din, hindi mo alam kung anong gagawin pag mag-resist si Pastor Kibuloy. So, yung pa kaya magbigay ng security sa kanya, hello? I don't want to comment. Sir, proceed. I don't want to comment. Kasi, baka may plano nga talaga. Just in case ma-custody mo siya. Yes, of course. We will always keep him protected. And I would suggest Hindi ako naniniwala dyan. Kung hihingi ng tulong sa akin yung Saldial Arms, sir, kaibigan mo man si Pastor Kibuloy. Alam namin, sir, andyan siya. Para walang gulo, sir. Baka pwedeng samahan mo kami, sir, at ikaw humarap Natatakot sila kay Pastor Kibuloy. doon para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Grabe naman putukan. Ganun na ba talaga ang tingin ninyo sa tao? Talagang prior to the arrest pa talaga or prior to even lahat prior to this. Talagang meron ng judgment yung mga tao, lalo na itong si Ontiveros na to. Si Pastor Kibuloy, kilala ko na hindi violent na tao. Oo. Yung followers niya, masyadong mababait. Di ba? Kasi yung iba dyan, maraming laging pautot na din. Yung bang ginagamit nila, akala ko ba, you own the universe and the ganito, bakit di mo patigilin ng mga kaso-kaso? Diyan mo makikitang walang mahina ang theology ng mga tao na to eh. You do not use that kind of argument. Why? Because, di para mo na rin sinabing, hindi pala God si Jesus.
Kasi si Jesus nga pinako sa krus eh. 'Di ba? You do not know your theology. The problem with you, minimix nyo yung politics into theology. Hindi yan ang usapan. We're not talking about the religion of Kibuloy here. We are supporting Kibuloy because of his fight against terrorism, against corruption. Yun ang sinusuportahan natin. Not because of religion. Hindi ho nagbabago ang pananaw ko sa relihiyon. Melanie de la Cruz, hindi ho ako sumanib sa KOJC. Tanga lang. Hindi ko sinasabing tanga yung mga sumali ha. Ang sinasabi ko, huwag kayong tanga, kayong mga humuhusga ng relihiyon doon sa mama. Eh kung laitin ko kaya yung relihiyon na pinapaniwalaan nyo? Gusto nyo? Maglaitan tayo ng relihiyon dito, tingnan natin kung sino mananalo. Oh. Gusto nyo ba, dibatihan tayo ng relihiyon? Wag ako. Bakit yung mga pinaniniwalaan nyo, rapist din eh. At altar boy pa yung mga pinaniniwalaan, yung mga ginahasa nila. Huwag tayo maglukuhan dito, mga tarantado kayo. Huwag ganun. Totoo naman eh. Magbasa kayo ng libro nyo. Kasi alam nyo, wag nyo akong gaguhin sa pakiging sabihin ninyo masamang tao si Kibuloy dahil sa relihiyon niya. Mga gago ba kayo? Nakita mo ba ang kasaysayan ng Kastila sa Pilipinas? Kung paano tayo pinagbabayad sa indolence? Alam niyo indolence? Para pumunta ka sa langit, kailangan mo magbayad? Sinong gagong naniniwala doon? Oh, sige. Alam niyo yung batas, alam niyo yung theology niyo? O, saan ang galing yan? You do not know that. Kalma, Banat Bay! O, di sige. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tama, mali. Hindi nyo kasi alam yan eh. Di ba? Alam nyo? Hindi. Kaya nga nagalit si Rizal, di ba? Naalala nyo? Kinakawawa yung mga Pilipino, lumuluhod, tas nagbibigay. Para lang mapunta sa langit. Tas sisisihin nyo yung tights ni Kibuloy? Eh mga ukin ninawa kayo. Di ba? May pamisa pa kayo sa patay? Ilang araw yung 40 days? Bakit 40 days? Para 40 days kinakat ko ang pera nyo? Tapos magagalit kayo kay Kibuloy, may tights. Gago, di ba? Oh. Wala. Tigil-tigilan nyo ako sa katarantaduan nyo. Hindi nyo alam ang kasaysayan ninyo. Kung paano tayo nilinlang ng mga Kastila dyan. Kakalimutan ninyo? Ang kasaysayan nyo? Nag-aral ba kayo ng Rizal? Sino may Rizal subject dito? Hindi ka alam mo bakit ako naiinis? Yun talaga ako, doon ako naiinis eh. Napaka-hipokrito ng mga Pilipino. Nakala mo kung makapanlait kay Kibuloy dahil sa paniniwala niya. Akala mo yung sindalihan nilang relihiyon, napakasanto. Tuktukan ko kayo eh. Wag ako ha. Mana ako kay Brad Ellie. De, biro lang. Wag mo na idamay yung tao. Ikaw naman, no? Kaya damay mo pa eh. Kaya wag na nating pag-usapan yan. Dahil hindi yan ang issue natin dito. Ulitin ko, hindi ang issue natin ay relihiyon ni Kibuloy. Ang issue natin dito, yung bilang pang-uusig sa karapatan ng isang Pilipino na hinusgahan mo na bago ka padalhin sa Senado. Yun ang issue natin dito. At alam natin ang kasaysayan ni Ontiveros na mahilig magtanim witness. Kasaysayan, kaya nga ako nagtataka eh. Alam mo bakit ako nagtataka? Ha? Makinig kayo! Makinig kayo! Alam mo kung bakit ako nagtataka? Etong mga tanso, kayong mga loyalistang supot, di ba? Galit na galit kayo kay Ontiveros tuwing kinakawawa niya si Marcos noon. Pero ano, ngayon kakampi nyo na? Gago! So ano yun, nagbago na si Ontiveros? Kung dati tarantado si Ontiveros sa pananaw ninyo, ngayon mabait na siya? Di ba? Doon pa lang, basag na kayo eh.
Sabog na kayo dun eh. Dati naniniwala kayo na si Ontiveros, ganito, ganito, ganito. Tapos ngayon pinaniniwalaan niyo yung sinasabi niya? Anong katarantaduhan yan? Gago! Tama, mali. May kumakatok-katak. Hindi ko nga maintindihan dito sa mga ulol na to eh. Sa totoo lang ha, pagpasensya nyo na. Pasensya nyo na itong bibig ko ha. Calm down, calm down, calm down. Calm boy, kalma. Alam nyo ba yung ganon? Hindi nyo alam yun, di ba yung kalma? Pinapakalma si Putotoy nun. Kalma. Ay! Ganon yun. Huwag na nating pag-usapan ng relihiyon dito. Kasi nga ulitin natin, ako naniniwala ako, hindi sa relihiyon, kung hindi sa relasyon mo sa Diyos. At ikaw ang nakakaalam kung totoo yan o hindi. Nobody can judge you kung sino ba dito ang maliligtas o hindi. Okay? Linawin natin yon. Only God can see ang puso mo. Kasi sa mata ng tao, pwedeng mabait ka, bait-baitan ka. Di ba? Pero ang nakakakita lang ho niyan, Panginoon. So, wag na nating pag-usapan yan. Ang issue natin dito, yung karapatan ng isang mamamayang Pilipino na dumaan sa due process. Bakit? According nga dito sa aking kodiko. Ayan oh, nakasulat to. Oo, ayan, ayan. Basa, basa. Article 3, Bill of Rights. Section 4, no law shall be passed. Mali, hindi pala yan. Mali. Mali. Sorry naman. Ito pala, sa kabila. Article 3, Section 14. Number 1, which provides that in all criminal prosecution and the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved by evidence beyond reasonable doubt. Kala mo, Mike Abe, ikaw lang marunong magdabog? Yan ang una namin gagawin sa SMNI, magdabog. Di ba yun na sinasabi doon? Yun ang presumption of innocence. Beyond reasonable doubt. Alam mo ibig sabihin ng beyond reasonable doubt? Ha? Walang kaduda-duda. Walang kaduda. Ibig sabihin, even 0.01%. Hindi possible yun. Kailangan walang kaduda-duda beyond reasonable doubt. Anak ng tutsa. Dinismiss na nga nung una, inulit na lang ngayon eh. Binuhay na lang ni Remulla yung kaso uli eh. Di ba? Tapos, itong mga bangag vloggers, akala mo, wag ka na magtago sa batas. Batas? Tuktukan ko kayo, baka batas lang ni Atty. Libayan yan. Anong batas na pinagsasabi ninyo? Yung warrant na yon, Senado lang ho yun. Anak kayo ng tutsa, oo. Ang problema kasi, ang saya nito si April. Hindi ko naman pwedeng dalhin yung ganito doon. Baka mamaya, tawagan tayo ni Pastor Kibuloy. Sabihan mo nga si Banat Bay, wag kalma minsan, kalma lang ha. Kaya na nga nakasulat na mga kodiko ko. Ayan o, isalpak nyo sa pagbumukha nyo yan. Parang feeling ko hindi ata ako bagay si SMNI, no? Paano ko pipigilan yun, ano? Yun na nga sinasabi dito. Kasi ito mga bangag vloggers, feeling kasi nila, guilty na kaagad si Kibuloy. Wag ho. Daanin natin sa tama. Daanin sa tamang korte. Doon natin dali ng usapan. Yung warrant na sinasabi ngayon, sa Senado ho yun. Pautot ni Ontiveros ho yun. Imakinsby, salamat po. Hindi, isipin nyo na lang, napakasimpleng logic po nito mga kababayan. Napakasimpleng logic. Tanungin ko kayo, bakit kayong mga loyalistang tansu noon galit na galit kayo kay Ontiveros? Tapos ngayon pinaniniwalaan ninyo, nagbago ho ba si Ontiveros? Hindi, kayo ang nagbago. Nabudol na kayo ng tuluyan.
Nino, nung mga bayarang vloggers nila. Lin Miyamoto, salamat po. Ang nakakainis, yung may mga kasamahan tayong tatanga-tanga rin. Dating kasamahan. Isipin, tama, bilib pa sila kay Castro ngayon. Ang sarap tuktukan itong mga to, no? Walang kwenta yung paliwanag mo, Banatbay, kahit napakasimple niyan kasi sarado utak dahil sa pera, oo. May punto ka dyan, may punto ka. Kasi sino ba nagsabi? Dali. Sinong vlogger nagsabi na si Makmak Humpak, meron din daw siyang Pro DDS na channel? Sino nagsabi nun? May vlogger tayong kasama na nagsabi nun eh. Si Spencer ba yun o si ano? Pakalimutan ko na yung pangalan eh. Hindi ako sure kung sino nagsabi sa... Paalala mo nga, sino nagsabi nun, Jay? Si Buster, yun. Sabi ni Buster, meron daw si Makmak Humpak na anti-Duterte vlog, anti-Duterte channel at saka may pro-Duterte channel. Na ang ibig lamang sabihin nun ay konteteros si Makmak Humpak. Anong konteteros? Hindi siya banateros, konteteros. Content lang ng content. Mantakin mo. Baka nga hindi lang siya ganun eh. Baka yung iba mga vloggers pa nila ganun din eh. Basta lang may content. Sabi ko nga sa'yo, pera-pera lang yan eh. Jay Guevara, ganito na lang. Pwede bang alukin mo silang lahat? Bigyan ko na lang silang pera, manahimik na lang sila. Diba? Kasi mahirapan pa sila mag-content. May expose pa yung kabobohan nila. Naawa ako eh. Bigyan ko na lang silang magkano ba bigay sa kanila? 10,000. O gawin kong 15 kada buwan. Tapos tumahimik na lang sila. Para concern lang naman ako. Hindi gusto ko silang bayaran. Concern lang naman ako na para hindi na sila mapahiya. Na mantakin mo, malalaman ng buong kamag-anak nila na bobo sila. Kawawa naman sila. Tapos magkakaroon sila ng anak. Sasabihin ng anak nila, Tay, bobo ka pala. Bakit bobo ka? Ang pangit ng argumento mo, Tay. Ililigtas ko na sila. Bigyan ko na lang silang 15,000, manahimik na lang sila. Isarado na nila yung channel nila. Hindi nila kailangan sumali sa atin. Ayoko silang kasali. Ang babantot nun eh. Mas mabuti pang tumahimik na lang sila, at least hindi na sila mapahiya sa mga kamag-anak nila. Yung kamag-anak natin, tatanga-tanga oh. Diba? Kaya nga ganito sabihin mo sa kanila, challenge mo sa kanila. Sabi ni Banatbay, ipakita nyo sa kanya yung magkano yung natatanggap nyo, yung screenshot na ibinibigay sa inyo kung sino man, dodoblihin ni Banatbay. Ang gagawin nyo lang, tumahimik na kayo para hindi kayo mapahiya. Ganon, dodoblihin ko kamo. Para hindi na sila mapahiya. Okay? Sabihin mo lang ganon. Kung sino man sa kanila na tumigil na sa yung bunganga nila. Kasi concern ako, bilang Pilipino, concern ako na napapahiya naman sila sa taong bayan. Mantakin mo yung mga kamag-anak nila, sasabihin nila, yung natin, parang tanga. Bobo pala nung kamag-anak natin na yun. Diba? So pakita lang nila yung screenshot kung sino yung nagbibigay sa kanila at kung magkano yung binibigay. Okay? That's the deal, ha? Ipakita lang nila yon sa live nila. Eto, Banatbay, eto yung binigay sa akin. Dodoblihin mo to, ha? Ititigil ko na itong pagbablog ko. Ganon, Bukas na bukas, i-Gcash ko. Ha? Ayan, sabi ni Jay Guevara, meron na siyang content. Jay, gawin mo yan, ha? Pag di mo ginawa yan, ang problema ba wala silang kahiyan kasi... Kaya mo, para ano? Jay, sa bawat marirecruit mo, meron kang 100.
100 pesos lang. Huwag kang gumaya kay, na kumakatkong ng kalahati. Huwag ganun. Hindi maganda yun. Ito, panoorin nyo ito, ha. Ito ang nagtataka ko. Katukin kaya natin si Senator Tulfo dito. Sinampahan na po ng reklamo sa Justice Department ang vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian. Kasunod yan ang sumbong ng mga nabiktima umano niya sa isang junket investment scam. Nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang kanilang mga dokumento. Sinampahan na ng reklamo ng 30 biktima umano at ng National Bureau of Investigation. Hindi, naalala ko lang eh. Di ba sabi ni Tulfo, i-hearing niya to? Ano kaya nangyari, Senator Tulfo? Ngayon ako nagtatanong lang ha. Hindi ako bumabatikos. Kasi naalala ko eh, sinabi mo to eh. Kasi inaabangan ko to dahil maraming scammer dito. Maraming vloggers na pumasok dito. Na nang engganyo at nang scam ng mga ordinaryong Pilipino. Tama, mali? Alala niyo yun? Senator Tulfo, ako po'y nananawagan sa inyo. In very respectful way, I'm asking for your update on this matter. Kasi sinabi nyo po yan, ipapatawag nyo itong mga scammer na ito. O di ba ho? Naalala nyo yun? Ano kaya nangyari doon? Investigation si Yexel Sebastian sa Department of Justice. Para yan sa paglabag umano sa Syndicated Estafa at Securities and Regulation Code. Milyong-milyong piso raw kasi ang natangay ng online personality sa kanila noong 2023 sa isang junket investment scam. Ang chef sa barko na si Mike nag-invest umano ng 700,000 piso. Matapos siyang pakitaan ni Sebastian ng limpak-limpak na pera, mga bagong biling sasakyan at... Alam mo, totoo kasi ito eh. May nag-aya sa akin dito eh. Sabi niya nga, punta ka dito sa isang casino. Hindi ko na nasasabihin kung saan casino niya sa may Pasay. Punta ka dito. Bakit? Ipapakita ko sa iyo yung pera. Kung gaano kadami at invest mo yung 1 million mo, after 1 year, 2 million na yun. Sabi ko sa kanya, pasensya na, wala akong 1 million eh. 10 million lang meron ako. Hindi. Wala. Sinabi ko talaga, wala akong pera. Pasensya na. Itong pera ko sa Japan lang to naka-invest. Pag pupunta akong Japan, dun ko lang inagamit. Ha? Kaya totoo to. Napakaraming mga vloggers, mga influencer na nang engganyo dito sa junket na ito. Senator Tulfo, baka naman. Baka pwedeng itupad nyo yung pinangako ninyo kasi Senator Tulfo, kung hindi nyo itutuparin to, isusumbat ng taong bayan nyo pag tumakbo kayo sa susunod na eleksyon. Yung pinangako nyong imbestigahan ho ang itong scam na ito ay hindi natuloy. Buwan ng 5% kita. Nang magkaroon na raw ng problema sa investment, sinubukan pa raw silang papirmahin ni Sebastian sa isang bagong kontrata, pero di sila pumayag. Kikitain do sa 700,000 which is 35,000 nga pong kikitain ko po which is monthly for the whole year based sa kontrata po. Tapos nga po after the contract nga po ibabalik po nila yung 700,000. Ano po yung guaranteed na maisosole at maibabalik yung pera namin, which is ang sabi niya sa amin, yung mga ari-arian na pinapakita niya sa amin, ibebenta daw po nila yung mga ibang toys nila hanggang mabuo yung pera, parang paunti-unti, pero nangyari nga po is nagtago po sila. Bukod sa walang secondary permit, sa Securities and Exchange Commission o SEC, pinapirma ang mga investor ng loan agreement para palabasing utang at hindi investment ang kanilang perang ibinigay sa grupo. Pero ayon sa NBI, hindi ito magagamit ni Sebastian para makaiwas sa criminal liability. We are being sustained by the definition of securities under the revised Securities Regulations Code. Ito. Sino ba ito? Palmer, NBI Chief Fraud and Financial Crimes Division. Palmer Malari. Since mukhang ayaw na atang i-discuss ito sa Senado, baka naman kayo ang pwede naming maasahan na tutuluyan nyo ho ito. Wag lamang po sa simula o yung mga ningas kugon kasi marami ho sa atin. Hindi naman po kayo politiko. So siguradong hindi kayo ningas kugon. Alam nyo,
talagang pasasalamatan ho kayo ng mga banateros pag kayo po ay ipinagpatuloy nyo ho ito. Alam mo, malaking galang ko sa NBI. May mga NBI na tulongges. Parang pareho lang naman yan eh. NBI, police, kahit o militar, maraming matitino. Honestly, maraming matitino. Ang mga hindi lang naman matitino, alam naman po natin yan, di ba? Sir Palmer, Malari. Marami hong hindi matitino na NBI, yung mga hindi organic eh, yung mga confidential agent. Yan ho yung napag-uutusan ng mga boss na ipinasok ng mga boss na mga inappoint lang. Inappoint na boss, tapos nagpasok siya ng mga confidential agent. Kasi hindi papasa sa requirement nyo bilang abogado, di kaya yung isa pang requirement nyo. So, sir, ako, may tiwala ako dun sa mga organic na mga NBI. May tiwala ako dyan. So, sana, talagang sundutin nyo ho ito. Huwag nyo tantanan. Kasi mukhang tinatantanan na ng iba eh. Pag-asa na lang namin yung mga katulad ninyong mga talagang matitino. Sana. Kasi kung hindi kayo matino, sir, medyo mahahagupit po kayo ng banateros. Yan ang totoo. Bakit to? Kasi po, Sir Palmer Malari, malamang abogado ito si Sir Attorney Palmer Malari. Pag tama, pinapalakpakan namin ng bonggang-bongga. Pag titirik pa namin ng mga bulaklak. Pag mali, abay, babanatan natin to. Under the revised Securities Regulations Code na ang any evidence of indebtedness is also a form of security or evidence of security. So dahil dito maliwanag na may nakomit talaga na syndicated estafa. Hindi kunwari investment ng tinanggap, kundi gumawa ng pagkakautang ang kumpanya sa mga tao na kanilang nabiktima. Sa dami ng complainant, hinati ng NBI sa 3 batch ang pagkasampa. Ayan. So ngayon, ano ho ba ang kaso ngayon? Ito, sana kasi ibibuild yung case eh. Diba? Ganyan naman ang diskarte. Ibibuild yung case, kaya nga inaasahan natin yung NBI na built it in a way to really win. Kasi kawawa ho yung kababayan natin. Yan ang dito, ang pinaglalaban ho natin dito yung mga na-scam. Alam nyo ho, hindi ho, sino ho dito ang madaling makapag-ipon ng 1 milyon? Taas nyo nga ho yung kamay nyo. Ikaw ba, Jay Guevara, magkano ba kinikita mo sa YouTube? Nakaka-1 milyon ka ba kada 3 buwan, 5 buwan, 6 o 1 taon? Diba, isipin mo yun ha. Ito, halimbawa, ikaw na lang, Jay Guevara, si Boss Dada, tinulugan na ako. Sigurado ako, lakas na ng hilik nun, lakas humilik nun eh. Buong Baguio na bubulabog pag humilik yun. Hindi, di ba? Kayo, halimbawa kayo, pinag-ipunan mo 1 milyon. Ilang araw mo yun, pinag-ipunan ng yung 1 milyon na yun. O halimbawa, 1 taon mong pinag-ipunan yun. O 6 na buwan mong pinag-ipunan yun. Mantakin mo, kayod ka ng kayod. Di ba? Tapos, tatarantaduhin lang ng isang kumpanya, yung 1 milyon mong pinaghirapan mo. Hindi, isipin nyo na, yung matarantado ka nga lang. Ako nga, maloko lang ako ng konti. Busit na ako eh. Yung, eto, alam mo kasi yung the fact na niloko ka, yun yung masakit eh. Huhugot na. Diba? Yun yung masakit eh, yung niloko, yung inuputang ka. Kakairita yun eh. Hindi, ako, halimbawa ako minsan meron kang pinaglalaban na kahit mura lang, pinaglalaban mo, yung kunwari lokohin ka sa Grab. Hindi doon sa pagkain hindi doon sa delivery na Grab Doon sa pagkain, yung picture ang laki-laki, pagdating sa'yo, anak ka ng wewe. Ano to, mas maliit pa sa appetizer? Ano to, side dish? Di ba, ipaglalaban mo yun eh. Hindi dahil doon sa pera, pero the fact na niloko ka. How much more yung niloko ka ng 1 milyon o 100,000 o 200,000 na pinagpaguran mo, pinagpuyatan mo, napaus ka na, kakadaldal, mantakin mo. Lahat naman tayo nagdaldal dito dahil para din may content. Tapos lolokohin mo lang ako? 3 oras ako nagla-live kada araw?
Tapos kakatkungin mo yung pera ko, parang ginagawa ng isang vlogger dyan, nangangatkong. Di ba? Ang sakit nun. Ng kaso, kung isasama ang ibang batch, aabot daw sa 50 bilyong piso ang natangay sa mga biktima. Na bukod sa mga 50 billion, no? 50 billion ang nakatkong. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.